Magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. So, maganda po yung gising nyo sa umagang ito. At hindi po yan sumama nung makita nyo ako na ako pala yung speaker sa umagang ito. Na sasabihin, overtime naman tayo. Okay. So, patuloy po tayo sa ating serye. Meron po tayong bagong serye. No, yung pong, dahil ito po yung pinaka sineselebrate natin sa ating anniversary. This is our anniversary month. No, yung the key or the blessings of God. No, yung mga pagpapala ng Diyos sa kanyang mga anak. No, I believe ang Panginoon, He wants to bless us just like last Sunday. No, ang Panginoon po, He wants us to bless us spiritually with our spirit, soul, and body. No, gusto ng Panginoon na mag-manifest sa buhay natin. Kaya nga sabi ng John 10:10, I have come to give you life. Not just life, an ordinary life, but abundant life. Amen? So parang nalulungkot kayo na pagpapala, pag-uusapan. Pero sana hanggang matapos po ang mensaheng ito ay nakangiti lahat po tayo. No, hindi po katulad just like kagabi po, no. Mukhang may nalungkot. Okay? Pero po sa umaga pong ito, mga pagpapala ng Panginoon ng ating pag-usap. Especially the keys to God's blessings. Ito po, may mga susi po na ating pag-aaralan sa umagang ito para tayo po ay patuloy na pagpalay ng Panginoon. So tayo po'y manalangin. Amang Diyos, kami po ay nagpapakumbaba sa oras pong ito. At nais namin, Panginoon, na yung katalinuhan namin ay ibaba muna namin at hayaan namin na yung katalinuhan, lalong-lalo na yung salita, ang aming makamtan sa umagang ito. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan upang ang mga pag-uusapan namin o pag-aaralan namin ay tumimo sa aming mga puso't isipan at magawa. Maalitintunin mo, O Diyos, at makasunod sa iyong mga salita. Be with us, Lord, sa umaga pong ito and allow us to have your Holy Spirit in our midst na mag-minister sa umaga pong ito. Bless us, Lord. Salamat po sa bagong umaga. Salamat po sa kalakasan. Salamat sa pag-iingat na meron kami. Dalangin ko, Diyos, sa aming pag-uwi, punong-puno po kami. Yung mga na puso namin sa oras pong ito, mapuno. At masatisfy po kami, Panginoon, sa iyong salita. Bless us, Lord, as we listen to your word. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. So sabi po ng Matthew 16:19, I give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loose in heaven. No? Actually po, itong bagay na to, yung context po nito, after sabihin ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Kaya nga po, nung sinabi ng Panginoon, I will give you the keys of heaven. Hindi po basta-basta ito kukunin. Hindi po basta-basta na ibibigay ng Panginoon yung susi. Kayo po ba, yung hindi nyo kakilala, pwede nyo bang pagkatiwala yung susi ng bahay nyo? Ngayon lang kayo nagkita. O, ito susi ng bahay namin. Pakiingat na lang. Aalis muna ako for 1 week. Pwede ba? Okay. Ibig sabihin, nung sinabi ng Panginoon, I will give you the keys of heaven, yes, nagbigay po ng authority ng Panginoon. Pero yung authority ito, yung mga susi, yung authority na binigay sa atin ng Panginoon, hindi basta binigay ng Panginoon kung sino lang. Yung may magandang ugnayan sa ating Panginoon. Kaya nga, whenever we claim these things, see to it, check your relationship with God. Hallelujah. Kilala na ni Pedro ang ating Panginoon for how many years na niyang kasama. Kaya nga nung sinabi ng Panginoon, sino ako? At nagsalita, si Peter, you are the Son of God, our Messiah, the Christ. So kilala ni Peter ang ating Panginoon. Kaya nga, nung sinabi nito, alam ng Panginoon na meron silang magandang ugnayan. Hallelujah. Kaya nga po, pag-uusapan po natin is these things, no, the keys, dahil po, meron po tayong magandang, I hope, meron po tayong lahat na nandirito may magandang ugnayan sa ating Panginoon. Just like in 1 Chronicles 4:9 to 10, na si Jabez, no? Actually po, binibigay lang po yung lineage ni Judah dito, pero pinasok po si Jabez sa salita ng Panginoon.
Sabi po niya, and now Jabez was more honorable. Sabi niyo po, honorable. Okay, Kapampangan, wala pong age yan, no? Kasi yung iba, honorable. Okay, this time may age pero pag we pronounce it without age. Yan, tama tayo ngayon dyan. Okay, honorable. Okay, with silent age. Than his brothers. And his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. Mukhang, paglabas ni Jabez, no, sa sinapupunan ng kanyang nanay, wala pang CS during that time. Kaya nga, posible, no, nag-labor ng mahabang panahon yung nanay ni Jabez at nahirapan na magluwal. Kaya nga, pinangalanan sa kanya, Jabez. No, dahil po in pain talaga ang kanyang nanay nung siya'y isinilang. Pero sa mga Hudyo po, importante yung pangalan. Pero si Jabez, nais niyang makawala dun sa sumpa ng kanyang pangalan. Kaya nga po ang ginawa niya, in verse 10, and Jabez called on the God of Israel. Tama po, we have to call the one true God. Hindi lang po tayo basta-basta tumatawag kung sino-sinong Diyos. No, certain po sinabi ni Jabez, ang tinawag niya, the God of Israel, which is Yahweh. Hallelujah. Saying, that you would bless me indeed. Pag sinabing bless me indeed, to bless me abundantly. Okay, importante po yung indeed. Hindi na basta ordinaryong blessing yan, but to have abundant blessings and enlarge my territory. Si Jabez, meron na siyang territory. Meron na siyang pag-aari. But nais pa ni Jabez na mas lumawak pa yung kanyang teritoryo. Meaning, mas lumawak pa yung area of influence niya. Okay? Hindi lang siya nagsisettle doon sa maliit. Nais niya na makita yung kanyang paglilingkod, makita yung lugar na sinasakupan niya na maglilingkod din sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, that your hand will be with me. Hindi lang po siya nanalangin ng pagpapala abundantly, lalawak ang kanyang area of influence, but to have the hand of God, meaning to have the presence of God and to have the power of God in his life. Hindi lang siya nag-desire ng blessings, pero ang dinesire niya yung presence ng Diyos. And sinabi pa niya that you will keep me from evil. Yes, pinagpapala tayo ng Panginoon, pero do not love money. Kasi po, kapag po nag-focus na tayo sa pagpapala, pumapasok na po yung greed. At maraming level ang greed. Nagsisimula yung sa grade 1, grade 2. Marami, no? Kaya nga pag pumasok yung greed na yan, nagpo-focus ka na sa pagpapala, wala ka na sa ating Panginoon. But this Jabez, no, asking the blessings of God and asking the very presence of God and asking as well to guard his heart na huwag mag-focus sa mga papalang ito para yung pagpupuri at pagsamba niya sa ating Panginoon as he called the God of Israel magpatuloy. Hindi lang yon, that I may not cause pain. Kumbaga, hindi na ako maghahasik pa or magdadala pa ng kalungkutan, ng karamdaman o ng masamang balita sa lugar ko. So God granted him what he requested. Parang andali, no? Take note the word honorable. Kaya nga po minention yung Jabez was more honorable than to his brothers dahil si Jabez, he worshiped God in his life. He knows he has this right relationship with God. And if you have right relationship with God, you have a right mindset. He knows the blessings of God. He knows kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya nga nagkaroon siya ng mindset patungkol sa pagpapala ng Panginoon. I don't know. Yung iba ayaw ng pagpapala ng Panginoon. Ewan ko lang dito kung merong ayaw na pagpalain siya ng Panginoon. Meron ba? Taas ang kamay. Baka nahihiya ka lang. Hallelujah. But we need to guard our heart. Pinagpapala po tayo ng Panginoon. Just like last Sunday, sabi ko nga, nais tayo ng pagpalain ng Panginoon spiritually, in our spirit, soul, and body. Meaning sabihin, holistically, no, as we, kung paano, just like the prayer na binigay sa atin ng Panginoon,
Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. In heaven, kumpleto po tayo, spirit, soul, and body. At pinagpapala po tayo doon. Amen. So wag po tayo maingat kay Jabez dahil ang Panginoon na pinaglilingkuran ni Jabez, ang Diyos na kanyang tinawagan, yun din ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga pag-usapan po natin yung mga susi ngayon. No? Kung ikaw ay merong right mindset or kung gusto mong tanggapin ang mga pagpapala ng Panginoon, you have to guard or you have to study, no, yung mga bagay na to. So the main key to God's blessings is to have the right relationship with God. Right relationship. The same thing with a good relationship with God. Ibig sabihin, hindi natin dinidesire yung pagpapala ng Panginoon dahil pagpapala lang. Dinidesire natin unang ating Panginoon. Hallelujah. Then, susunod na yung mga pagpapala. Ito lang po. Sa mga hindi nyo kakilala, yung mga nalilimos, mga magkano po ang kaya nyo ibigay? Barya-barya. Hallelujah. Pinakamalit na bill. Pero anak mo lalapit sa'yo. Ihingi. Magkano ang kaya mong ibigay? Anak mo na pinakamamahal, nakita mo lumapit sa'yo, gutom na gutom, umihingi ng pera sa'yo, bibigyan mo daw ng barya. Tay, pengi pong 500. Ano? 500? Ang hirap atang hanapin kahit 200 ngayon, nahihirapan ka na. Hindi ka nga makakita ng 100 sa daan. 50 pa. Eto, 20. Ganun ba sasabihin mo sa anak mo? Hanggang 20 ka lang? Actually, sa ating pagbibigay, maging sa ating anak, pinapakita natin kung gano'n natin sila kamahal. Not to tolerate them or to spoil them, but to provide their needs. Hallelujah. I believe yung anak natin, nung hindi na wala ng gatas si nanay, hindi natin binibili lang ng Darigold yan. Meron pa bang Darigold? Gusto natin S26. Kung meron pa nga S27, bibili natin S27 eh. Okay? Kasi gusto natin lahat ng pinifeed natin sa ating mga anak yung best. Hallelujah. No? Kaya nga po, is to have relationship with God. Kasi nga po, kung wala tayong magandang relationship, sabi po ng Matthew 16:26, for what profit is a man if he gains the whole world, yet forfeits his soul or loses his own soul? No, what profit it will be for a man? Yes, nakuha natin lahat, pero we don't have this right relationship with God. Kumusta tayo? Yes, ang yaman mo dito sa lupa. Take note, yung mga yaman dito sa lupa, nauubos. Hallelujah. Kaya nga, to have a relationship with God is to, it is necessary to accept His Son as Lord and Savior in our life. Kaya, ang Diyos nakikipag-reconcile sa tao. He gave His Son. His begotten Son. His unique Son. Hindi siya nagbigay ng angel lang. His own ang ibinigay niya. Nagkikipag-reconcile si Lord. Kaya nga, to have a right relationship with God, kailangan tanggapin mo muna yung reconciliation na ino-offer ng Panginoon sa atin. His Son. Kaya nga, kailangan natin tanggapin si Jesus as our Lord and Savior. Hallelujah. Kaya nga sabi ng John 1:12, yet to all who did receive Him and to those who believe in His name, He gave the right to be called or to become children of God. As we believe. Okay, paano natin tatanggapin si Jesus? Okay? To believe in His name. Paniwalaan natin kung ano yung pangalan. He is the Christ, our Messiah. And He is our Lord. Amen? Kaya nga, He gave us the right to become children of God. Alam nyo, gaano po kasarap isipin na tayo ngayon anak ng Diyos. Hindi ka lang anak ng tatay mo. Anak ka ng Diyos. Meaning, ang buhay na yan, hanggang forever na yan. Hindi lang pang dito sa lupa. Hallelujah! Sa langit, wala pong puting buhok. Kasi yung puting buhok, sign of aging, is sign of death.
Walang kulubot ang muka. Walang wrinkles ang muka. Hallelujah. At walang uugod-ugod sa langit kasi nga po yung pag-ugod ay sign of death. Dahil sa langit, walang death. Hallelujah. Sino dito yung nagde-deodorant? Siguro lahat tayo, no? Kasi magtatas ng kamay sa church. Unang-una mong maaamoy. Ikaw yung pinakamalapit eh. Okay? Sa langit, wala po niyan. Wala pong BO sa langit. Kasi po, ang amoy, hindi magandang amoy, sign of death. Hallelujah. Kaya nga po, kapag yung katabi mo, baka nangangamoy na yan, pakikalabit. Hallelujah. No, kaya nga, ito, si Lord nag-offer na reconciliation, nag-offer na relasyon. We need to accept it. Kailangan natin, kasi in-offer eh. Kung hindi in-offer ng Panginoon yan, hindi siya mag-expect na tanggapin mo yon o tanggapin mo to. So, nag-offer siya ng kanyang anak. Kaya, para magkaroon tayo ng relationship, and we need to accept it with our free will. Kailangan natin isubmit yung free will natin sa ating Panginoon. Kaya nga, Panginoon eh. Hindi Panginoon. It's Panginoon. We need to surrender our free will sa ating Panginoon. Kaya nga po, we need to believe in His name. Hallelujah. Meaning, i-acknowledge po natin who God is in our life. Who Jesus in our life. Hallelujah. Ibig sabihin po nun, yet to all. Sinabi, yet to all. Ibig sabihin, during Jesus' time, maraming hindi tumanggap sa ating Panginoon. And possibly dito sa lugar na ito, baka meron din. Kaya nga, inuulit, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, to all who did receive Him. So, hindi to basta automatic dumarating. We need to accept and receive it. Amen? Hallelujah. Kaya nga, to have a relationship with God, it is necessary to have an obedient heart. Hallelujah. Kapag alam mo meron kang magandang relasyon sa ating Panginoon, obedient ka. Tingnan mo sa misis mo. Kaya kayo may magandang ugnayan at relasyon dahil obedient ka. Hindi. Pastor, ako yung leon. Okay? Yun nga lang ang misis ko, ang may-ari ng leon. Hallelujah. No, parang sinasabi mo, astig ako sa bahay namin. Pag wala misis ko. Okay? Ako yung tigasin sa bahay. Tigasaing. Tigalaba. Okay? Ibig sabihin, kapag meron ka magandang ugnayan sa misis mo, all is well. Hallelujah! Kasi misis lang, no? Maging sa mister. Okay? Kasi ang relationship is mutual. Hindi yan one-sided. No? To complete relationship, kailangan po mutual. Hallelujah! Sumusunod ang mga asawang babae, sumusunod sa kanilang asawa lalaki! Ang lakas ng boses ng mga lalaki. Kanina, mahina. Hallelujah. Okay, sabi ng John 14:21, to have this relationship, right relationship, sabi niya, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. Paano mo maririnig yung command ng Panginoon kung hiwalay ka sa Kanya? And I believe kung wala kang right relationship sa ating Panginoon, you will not keep them and follow them. Pag sinabing keep, you follow them. Okay? Sinusunod mo sila. Sinusundan mo sila. Ano? Sumusunod ka sa mga utos ng Panginoon. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. So, yung pag-ibig na mararanasan mo sa Diyos Ama at maging sa Diyos Anak. Hallelujah. Ibig sabihin, kapag patuloy tayong sumusunod sa ating Panginoon, patuloy natin pinapakita kung gaano natin kamahal ang ating Panginoon. Sa ating pagsunod, doon natin nakikita kung gaano natin ka-obvious kamahal ang Panginoon. Hallelujah. Sa ating pagsunod sa ating Panginoon. By the way,
Yung sinabing, ibig sabihin ng Lord is Master. He is the King of our life. Meaning, kung siya yung hari, siya yung master natin, siya yung nasusunod. Hallelujah. Amen? Dahil hindi po natin talaga alam kung anong gagawin natin sa buhay natin. Kaya nga si Lord nais niyang masunod sa buhay natin. Because He is our Creator. And He knows best. Hallelujah. At kapag kumilos ang ating Panginoon, hindi lang para sa Kanya, para sa atin po. He gave His Son. Para saan? Without us, He will remain God. But without God in our life, may mapapahamak po tayo. Amen? Kaya nga po ang Lord patuloy na kumikilos, nagpaparinig. No? He wants to hear yung word ng Panginoon sa bawat, hindi lang kada linggo, bawat araw. Kaya nga we need to read the word of God every day. Hallelujah. Kaya nga nung sinabi niya na whoever has my commands and keep them is the one who loves me. Binigyan pa ng diin yan sa verse 1 John 2 verse 4. Okay? Whoever says, I know him. Okay? But does not do what he commands, he is a liar. Another word of liar is deceiver. You deceive. Okay. Iba yung I know him, iba yung sasabihin mong I know about him. Iba yung meron akong alam sa kanya at iba rin yung alam ko siya. Iba yung sasabihin mong meron akong kakilala or kakilala ko siya. Pag sinabing I know him, ibig sabihin you have this personal relationship sa ating Panginoon. Meron kang personal experience sa ating Panginoon. Pag sinabing I know him. Kaya nga, kung wala naman yan at hindi ka sumusunod sa ating Panginoon, you deceive yourself. Hindi lang yung ibang tao. May mga tao, during my high school life or college life, nung ako estudyante pa sa AUF, malapit lang po kami dyan, hindi ko sinabing taga-Calvary Temple ako. Kasi parang nakukonvict ako kapag mangongopya na ako. Ay, hindi pala. Sa college pa hindi nangongopya. Nangongode ko. Okay? Kaya nga yung kaklase ko, nung ako'y padaan dito, during that time, yung Bible namin, mas malaki pa dito eh. Hardbound pa. Okay? Kaya nga noon, kapag nagbasa ka ng Bible na patulog, nakakatulog ka talaga. Kasi kapag binagsakan ka ng Bible noon, talagang tulog ka eh. Kita ako ng kaklase ko, sabi niya, Garcia, umaten ka pala dyan. Kaya pag Monday, tahimik na ako. Okay? Deceiver. Pero kung talaga kilala ang Panginoon, diretso ang lakad. Diretso ang buhay. Amen? Hallelujah. Tapos sabi in verse 5, and if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. Ibig sabihin, wala ka nang problemahin. Kompleto na. As we obey God, this is how we know that we are in Him. Ibig sabihin, kompleto yung paglilingkod natin sa ating Panginoon if we obey Him. Amen? So to have a relationship with God, we need to obey Him. Kailangan sumusunod po tayo kapag meron tayong magandang ugnayan sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, pag sinabing fasting muna sa Lunes hanggang Friday, fasting muna yan sa mga CU sessions. Hallelujah. No? Libre ang mga forerunners this week. Hindi magdadala ng merienda ang mga forerunners. Hallelujah. Mga kasiyo ko, wala muna tayong tinapay at brewed coffee. Fasting muna tayo. Hallelujah. Meron ba ang kasiyo dito sa... Ayun. Dadalawa. Hallelujah. So alam nyo na, bukas. Okay. So another key to God's blessings is to utter prayers that agree with the Word of God. The reason why we pray, hindi para mag-suggest kung anong gagawin ng Diyos sa buhay natin. The reason why we pray, because we agree. Prayer is conversing God. Pag sinabing we converse, nagko-communicate tayo, nag-uusap tayo ng Panginoon, hindi yan one-sided.
Ikaw ba tuwang-tuwa sa kaibigan mong kapag nagpunta siya sa bahay mo, kwento lang na siyang kwento ng buhay niya, ng mga naranasan niya. Nung ikaw na magkukwento sa mga karanasan mo, ay, naku, wala na pala akong oras. Hallelujah. Tuwang-tuwa ka ba yan? Best friend mo yan. I believe kaya nga kayo nag-best friend dahil meron kayong nag-a-agree kayo. No, meron bang mag-best friend? Pwede ba, friend, mamaya punta tayo ng SM? Hindi, market tayo. Tapos the next Sunday, punta tayo ng market? Hindi, SM tayo. May magkaibigan kaya ganyan? Hallelujah. We agree. Kaya nga to have this relationship, kailangan po nag-agree po tayo at nagsasubmit. Hindi po natin kinokorek si Lord sa ating mga panalangin. Amen? Parang sinasabi natin, Lord, mas magaling ako sa iyo eh. Dapat binigyan mo na ako ng sasakyan. Kahapon pa. Okay? Mas magaling ako sa iyo eh. Sana, Lord, yung binigay mo sa aking asawa, yung talagang pang Miss Universe. Ba't ang binigay mo sa akin pang, ano ba yung, pang Miss Grand lang? Sesela na ka mo. Hallelujah. Lord, sana yung talagang pangmutya ng Pampanga. Ba't ang binigay mo sa akin pangmutya ng barangay? Tingnan mo muna sarili mo. Kung pangmutya yan, baka pangkutya. Hallelujah. Kaya nga we agree. Kung ano yung mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon, we praise God. Hallelujah. Ito. Every meal nagpipray po tayo. Amen. Pero bakit pag nagbigay ng isang candy yung kaibigan mo, parang wala nang thank you, Lord? Hallelujah. Pag inilibre ka sa jeep, ba't walang thank you, Lord? Ba't thank you lang? Hallelujah. Ang Lord, actually, He wants our thank you to acknowledge kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga, yung testimony sa ginagawa ng Panginoon sa atin every Wednesday, it's one way to thank God. Yung pagbibigkas mo, paglalahad mo ng testimony mo sa ating Panginoon. Hallelujah. Parang ang dami nalungkot. Wala kasi nagpe-prayer meeting data dito eh. Sino po yung umatin ng Wednesday prayer meeting? Hallelujah. Paano yung hindi nakataas ang kamay? Anong gagawin niyo? Hallelujah. Now, sabi po ng Isaiah 55, "For my thoughts are not your thoughts." Yung kaisipan ng Diyos, hindi natin kaisipan. Kasi yung kaisipan natin, masyadong makasarili. Hallelujah. Relief operation. Magbibigay tayo ng relief sa ating mga nasa lanta. Ano ibibigay natin? Han, gamitan mo pa yung brief mong bacon. Ay, sige, pamye mo na. Han, ining medyas mo ngala ng garter. Sige, pamye mo na. May kasali na akong goma rin. Minsan yung tira-tira. Pero, ang kaisipan ng Panginoon, hindi tira-tira. Sino dito yung alam niya bukas makakain siya ng lunch? Sigurado siya bukas makakain siya ng lunch. Sigurado kayo, bukas buhay pa kayo? But God knows. Alam ng Panginoon kung ikaw ay buhay pa. Hindi lang yan. Kapag ang kwento mo raw ganito, noon, ito pangarap ko, may edad ka na. Pero pag daw ang mga kinikwento mo, sana, pagdating ng panahon, ayan, bata ka pa. Si Lord, wala sa bata o sa matanda. Ang Diyos, ang buhay natin, nakalatag na. Alam na ng Panginoon yung last breath natin. Hallelujah. Hindi yung maghihintay ka na lang pag nagkukwento na ako, oh, Pastor, malakas pa ako. Pag nag-start na ako magkwento noon, ito pangarap ko, yan, maglilingkod na ako sa Diyos. Huwag niyong hintayin. Kasi ang paglilingkod sa ating Panginoon, it's the highest privilege na binibigay dito sa lupa. Because we are worshiping the King of Kings and the Lord of Lords. Tingnan mo, "For my thoughts are not your thoughts, neither your ways, my ways." Yung pamamaraan ng Diyos, kakaiba. Tingnan mo yung pamamaraan ng tao. Sa pagtatanim na lang, anong ginagawa ng tao?
grafting. Yung para ka agad mamunga. Kaso nga lang, maliit ang lifespan. Pero anong kaisipan ng Diyos? From seed, para matagal yung puno. Tama? Okay. Ano yung pamamaraan ng tao? Yung mangga, dati once a year. Ngayon, twice a year na. Minamadali. Pero ano ba yung kasarapan ng mangga? Paano yung masarap na kain ng mangga? Alam niyo kung paano yung masarap na kain ng mangga? Balatan niyo muna. Hallelujah. Ibig sabihin, ang kaisipan ng tao, shortcut. Pero ang kaisipan ng Diyos, nasa tamang paraan. Dahil tumatagal ito. Hindi lang yan pamamaraan ng Panginoon for all eternity. Ang pamamaraan mo, kapatid, hanggang bukas lang yan, o baka hanggang bukas lang yan. Hallelujah. Tuloy natin. In verse 9, as the heavens are higher than the earth, and so my ways higher than your ways, and your thoughts than your thoughts. God created the earth. Kinreate lang niya tayo. Walang creation na mas mataas pa sa kanyang creature. O sa kanyang creator. Walang creature na mas mataas pa sa kanyang creator. Hallelujah. Hindi mo pwedeng sabihin sa TV mo hindi pwedeng sabihin ng TV mo na binili mo sa SM o sa Abenson o Savers Mall. Nasasabi niya, wag mo muna akong buksan, nagpapahinga pa ako. Meron ba? Mga created being ng tao, kaya nga kinukuman ng tao. We are created by God. We do not need to command God kasi nga creation lang tayo ng Panginoon. We do not need to dictate the Lord. And we don't dictate the Lord dahil mga creation lang tayo ng Panginoon. And He knows the best for us. Hallelujah. Sino dito yung mga wala pang asawa? Hallelujah. Pag-pray nyo. Para hindi kayo magkamali. Actually, kaya nga sinasabi ko to. Kasi I did. Nung sabi ko, Lord, this time, bigyan mo ako mapapangasawa na maintindihan na panawagan ko. Kasi nung ako ay single pa, gwapo ko eh. Dahil ako po ay seaman. Kapag malaki yung pera mo, gumagwapo ka. Kasi nagkakaroon ka ng characteristic at saka personality. Okay? Kagagaling, actually, honestly, ang hinahanap ko talaga yung mapapangasawang maintindihan niya yung panawagan ko. Kasi nga po, dollar versus living by faith ang issue. So, nung sinagot ako ng misis ko, yun kagad ang tinanong ko. By the way, months before, sabi ko, Lord, kung bibigyan mo ako ng mapapangasawa, yung maintindihan niya, yung panawagan ko. At that very moment, pinakita ng Panginoon yung mukha ng misis ko. Taga-church kasi ang misis ko. Hindi kami ganun ka-acquainted, hindi kami ganun nag-uusap. Nagkikita lang kami sa church, parang hindi nga kami nag-aahay, hello. Tapos pinakita ng Panginoon. The night na sinagot ako ng misis ko, ang tinanong ko kaagad sa kanya, kung magpapastor ako, susuportahan mo ko. When she said yes, after 7 days, nagsisilbil wedding na kami. That's short. But to tell you frankly, we just celebrated last January our 26-year anniversary. Wala yan sa haba ng engagement. Nasa Panginoon yan. Hallelujah. Kasi our thoughts are not His thought. Hallelujah. Baka kung hindi siya mapangasawa ko, baka wala kayong pastor ron ngayon. Hallelujah. Praise God, tulog pa misis ko ngayon. Hallelujah. Okay, in verse 10, the rain and the snow come down. Kaya nga sa Israel po, may snow during that time. Alam po nila, naintindihan po nila yung snow. As the rain and the snow come down from heaven and do not return
it to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seeds for the sower and bread for the eater. Ibig sabihin, yung ulan kapag bumagsak yan, hindi yan nasasayang. No, parang sayang yung tubig kasi nga sa mga lugar, especially sa Israel during Isaiah time, nag-iigib pa yung mga tao. Wala pang running water. Okay? Nakakita na kayo ng running water. Okay? Wala pang gripo. Baka makita nyo, tumatakbong tubig, no? Wala pang gripo. Wala pang jetmatic. Ang mga panahon, kung paano ka makakuha ng tubig, balon. Iigib sa balon, tapos itatakbo sa bahay mo. Okay? Kaya nga pag umulan, parang sayang, ang daming tubig, sayang. Tapos dito lang tayo kumukuha sa balon. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan bumabalik sa langit na walang ginagawa. The same thing in verse 11. So as my word goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent. Kapag nagsalita ang Panginoon, may layunin, may dahilan. Kapag ikay nanalangin at nangusap ang Panginoon, huwag mong i-ignore kasi may dahilan yan. When you are reading God's Word, merong word na nag-strike sa'yo, merong word na nagbigay sa'yo ng inspirasyon, huwag mong i-ignore kasi i-accomplish ng Panginoon yung word na nabasa mo. Hallelujah! Kaya nga yung devotion, napaka-importante niyan. At huwag po kayong magbasa ng Bible for the sake na mabasa lang. Magbasa po tayo na meron tayong nakukuha sa word ng Panginoon. Meron tayong word, meron tayong verse na pagbubulayan for the day. Amen. No? Tapos sabi rin na 2 Corinthians 1:20, for no matter how many promises God has made. No, sinasabi ng may mga scholars sinabi niya na from 7,000 to 30,000 yung mga promises ng Panginoon sa kanyang salita. Hindi mo na mauubos yan. Okay? Maraming mga promises ang Panginoon sa tao. And God made them, has made them, they are yes in Christ. Kasi nga, kaya sila, they are yes in Christ, kasi nung dumating ang ating Panginoon, nung siya binaptize si John the Baptist, sabi ng Panginoon, this is my son, whom I please. I am well pleased. Okay? Ibig sabihin, talagang nalulugod ang Panginoon sa kanyang anak dahil sumunod ang ating Panginoon. Tapos sabi niya, and so through Him, the Amen. The word Amen means I agree. Oh, so be it. It's spoken by us to the glory of God. Kaya nga we say amen sa mga prayers natin, especially whenever we are reading God's Word, tapos may promise ang Panginoon, we say amen, ibig sabihin nun, we agree sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Basahin po natin ito sa NLT, kung meron tayong NLT, 2 Corinthians 1:20, sa NLT version. Mas maliwanag sa NLT. Meron ba tayo, NLT? Okay, sabi niya, so where does this leave 2 Corinthians 1:20. Oh, hindi ako tumatawad. Yan. Kasi yung 1, tawad dyan eh. Okay. For all God's promises have been fulfilled in Christ. Okay? Pinulfill ng ating Panginoon. Okay? With a resounding yes. Ibig sabihin, nakuha niya, na-accomplish niya with flying colors. Okay? With high grades. Okay? Siguro, ano yan? Highest honor ba? Pinakamataas? O yan. Ang grade is 98 to 100, pero hindi siya 98, 100 talaga. Perfect, eksakto. Walang labis, walang kulang. And through Christ, okay, sa pamamagitan ng ating Panginoon, our amen, which means yes, ascends to God for His glory. Kapag tayo nag-amen sa salita ng Panginoon at maging sa panalangin ng lingkod ng Panginoon, we agree. We give glory to God, hindi sa tao. Dahil nananalangin tayo sa tunay na Diyos, sa buhay na Diyos. Sabi rin ng John 15:7, if you remain in me, meaning if you abide, if you have this right relationship, my words remain in you. Kaya nga kapag meron kang magandang ugnayan sa tao, tingnan mo po, wala kang, nag-away kayo mag-asawa. Tapos sabi ng misis mo, pwede ba pag-uwi mo, bili mo ako ng balot? Mag-away kayo, umalis kang nag-away kayo, iuwi mo ba siya ng balot? Baka itlog ng pugo. Office mate mo, okay, katrabaho mo, nag-away kayo, hindi kayo ganun sa oras na yon, nagkaroon kayo ng dispute, nagkaroon kayo ng problema, nag-away kayo. Sasabihin mo ba,
Aalis na ako, pwede bang pakitapos na lang yung mga ginagawa ko? Kinabukasan ba, tapos ba yung mga yon? Baka punit-punit pa. Hallelujah. Pero ito, if you remain in me, says the word of God, and my words remains in you, whatever you wish, it will be done for you. Kasi merong magandang ugnayan eh. Hallelujah. At itong verse na to, hindi yan one-sided sa atin lang. Meaning, if we remain in Him, we are doing the very commands of God in our life. At pangako ng Panginoon, gagawa siya para sa atin. Hallelujah. Hindi yan natural at automatic. We need to accept it. Kaya nga, kaya nga mahalaga yung if. Hallelujah. Kakaintindihan po tayo dito? So when we pray according to His word, prayers are always answered. Kasi word na ng Panginoon. Hallelujah. The last time na nagkasakit ang anak namin, no? Yung kasi nagkaroon ng gawad parangal ang eskwelahan ng misis ko sa Widus. Okay. Yung anak ko, mula nung inatid namin, hindi tumigil ng kakaubo. Actually, 1 week na siyang umubo, but that very night, masyado ng severe. Kala ko, itatakbo namin siya sa ospital. Kasi nga, siguro 20 seconds lang, uubo ulit. For about 3 hours. Okay? So, mga alas 11 ng gabi, I prayed, Lord, I am now entering into your throne of grace. Hallelujah. Hebrews 4:16. And I'm asking and declaring the healing of my daughter. At 11 p.m. ng gabi, nakatulog po siya. Nagising po siya ng 2 o'clock to remind me na meron akong prayer na sinambit that I am entering the throne of grace of God. Paggising niya ng 7 a.m., bumagal na ang pag-ubo. Hindi na namin siya in-hospital. Hindi na namin siya dinala sa vet, sa kanyang pedya. Sa vet, sa mga hayop yun eh. Because we claim it and we declare it because we are entering the throne of grace of God. Hallelujah. Kaya another key to God's blessings is through worshiping and serving God. Serving the Lord. Yung worshiping and serving, they go hand in hand. Hindi yan pwedeng worship lang walang serving. Hindi lang serving lang yan, hindi ka lang nagmi-ministry, wala kang worship. Hindi. They go hand in hand. No? Parang kilala si Jehoshaphat, nung hinarap siya ng 3 hari, the Moabites, the Ammonites, and the Meunites. Baka nandiyan pa yung mayonnaise. And sabi ng salita ng Diyos, yung kalaban niya, vast army, talagang numerous to count. Ang ginawa ni Jehoshaphat, he prayed, asking, and we worship God. At nung lalaban na sila, the day na harapin nilang kalaban, ang ginawa nila, he began to sing, worshiping God. Give thanks to God, and His love endures forever. Kumilos ang Panginoon. Pagdating nila, patay na lahat ng mga vast armies na sinasabi nilang numerous to count. Hallelujah. Paul and Silas, nakakulong, nasa pinakamalalim ng kulungan. And during that time, wala pang mas magandang at maayos na sewer na Poso Negro. Okay? So, ang Poso Negro nila, talagang yung dumi ng tao sa baba. Doon po sila nakakulong. Doon po nila sila linagay. But when they start worshiping God, ano nangyari? Doon sa prison cell nila, nagkaroon ng earthquake, nagbukasan lahat ng mga pinto, maging yung mga chains nila, nagluwagan. Dahil kapag po meron tayong magandang ugnayan sa Panginoon, in whatever situation man na hinaharap natin, we will still worship and serve God. Hallelujah. Now, in Exodus 23, said, worship the Lord your God, and His blessings will be on your food and water. Hallelujah. Ibig sabihin, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. I will take away sickness from among you. Okay? Walang karamdaman. Okay? Ito yung pangako ng Panginoon nung palabas ang mga Israelites sa Goshen, sa Egypt. No, pangako ng Panginoon nito. Okay? If they remain worshiping God
And none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full lifespan. Lahat manganganak. Ibig sabihin, magiging mabunga ang buhay. No? Magiging fruitful ang buhay. Hindi lang yon, mahaba ang buhay. Kapag ba masagana ang buhay, gusto mo nang mamatay? Lord, sobra-sobra pa magpapala ko. Kunin mo na ako, Lord. Meron ba ganyan? O kapag ikay hirap na hirap, doon mo tinatawag, Lord, kunin mo na ako. Pero ang pangako ng Panginoon, full lifespan. Walang immature death. Yung lifespan na binigay sa inyo ng Panginoon, i-consume mo lahat yan. Hallelujah. But we need to watch our health. No, ako po ay nagda-diet. Simula bukas. Ako po ay nag-diet. No? 3 months po akong hindi kumakain ng kanin sa gabi. Ang ginagawa ko po, oatmeal. Hindi ko alam, ang oatmeal pala mataas ang uric acid. Na-uric po ako. May time po na nagpipreach po ako dito, masakit po talaga yung aking paa. Hindi po ako makalakad. Yung sapatos ko dapat maluwang. No? And I've learned my lesson. Hallelujah. Kung gusto mo humaba ang buhay mo, wag lang as we worship God, you need to have a good diet. Hallelujah. Pero marami akong naririnig. Da-diet po ako bukas. Pagtanong mo ulit, bukas. Sabi nung anak namin, I thought, magda-diet ka na nung November 7. Yes, November 7 next year. Hallelujah. Tingnan niyo po, the same word, no? Sabi ng NLT, kasi po sa NIV, worship, you must worship. Pero sabi po ng NLT, you must serve only the Lord your God. Worship and serving they go hand in hand. Parehas lang po yan. Hallelujah. You cannot worship God without serving God. And you cannot serve God without worshiping Him. So we can experience God's abundant blessings when we worship and serve God. Amen? No, parang pong si Peter, ito mamadrama si Peter dito no, sa Mark 10, 28. Then Peter began to speak. Ito po after na sabihin ng Panginoon doon sa mayamang lalaki na sell everything, lahat ng yung kayamanan, tapos sumunod ka sa akin. Ayaw po ng lalaki. Medyo ayaw niya sumunod, pero sabi niya lahat ng mga commandments ng Panginoon, tinupad na niya. Pero yung pinagagawa ng Panginoon, hindi niya magawa. Kaya sabi ng Panginoon, mahirap sa isang mayaman na may pag-ibig sa pera makarating ng langit, makapasok ng langit. Pero sabi ni Peter, we have given up everything to follow you, he said. Parang madrama na, okay? Iniwanan namin lahat. Hindi talaga iniwanan totally na hindi inabandon. It is, ibig sabihin, pinrioritize yung ministry ng Panginoon. Nando pa rin yung pamilya ni Peter. Hindi niya iniwanan ang pamilya niya. Ang priority lang niya during that time yung ministry ng Panginoon. Kasi nga po, meron lang 3.5 years ang Panginoon na mag-minister. Sabi ng Panginoon sa kanya, sumagot ang Panginoon sa kanya, yes, I assure that everyone who has given up houses or house brothers or sisters or mother or father or children or property for my sake and for the good news will receive now in return 100 times. Okay, hindi lang 100 times sa bibilangin mo. Ibig sabihin, cannot be counted. No? Hindi yan basta 100 lang. Ibig sabihin, overflowing yan ang pinag-uusapan. As many houses, brothers, sisters, mothers, children, and property. Take note, wala na yung father. Kasi yung father natin si Lord na. As we follow the Lord. Along with persecutions. No, may mga persecutions kapag ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin. Kasi may kaaway tayo eh. Hallelujah. May Satan. Kaya nga may mga persecutions. Kasi gusto ni Satan na huminto tayo. And in the world to come, that person will have eternal life. Kasi ayaw ni Satan na umabot tayo ng langit for all eternity. Kasi alam niya si Satan na condemn na. Nahatulan na si Satan. Kaya nga gusto niya marami siyang kasama na katabi mo. Kaya nga we need to serve and worship God. Amen. Okay? Hindi lang yon.
there is a blessing in divine protection. Okay, whenever God blesses, kaakibat yung protection na sa atin as we worship God. Hallelujah. Sabi ng Lamentations, ito po yung Lamentations, na-exile na po ang mga Israelites dito. At medyo nawalan sila ng courage, nanghina na po sila. Kaya nga, alam mo yung nanlulumo? Meron bang nanlulumo na gano'n? Di ba pag nanlulumo ka, downcast, talaga, you are facing the ground. Pero sabi ng Panginoon, arise. No? Tumayo ka, cry out in the night as the watches of the night begin. Pour out your heart like water in the presence of the Lord. Tayo. Tingin sa langit. Lift up your hands to Him and the lives of your children who faint from hunger and for every street corners. Ibig sabihin, whenever we worship God, God will provide. Yes, nasa exile sila, pero protection na sila ng Panginoon. Nung naendo sila sa exile, doon natin nabasa si Shadrach, Meshach, and Abednego, and Daniel. Doon din natin nabasa si Esther, si Mordecai. Doon din natin nabasa si Esther, si Nehemiah. Hallelujah. Pinoteksyon na sila ng Panginoon. At hindi lang yan, maging ang kanilang mga anak na proteksyonan. Hindi po ba whenever we worship God, at kung meron kang pamilya, meron kang anak, you're actually praying your family. Na hindi lang sa iyo ang pagpapala at protection, you are praying God's protection for all your family members. Hallelujah. Yung isa nga, sa sobrang mahal niya yung Shih Tzu niya, binanggit pa eh. Lord, yung Shih Tzu ko may sipon. Hallelujah. In Romans 12, 1 and 2 said, so, dear brothers and sisters, I plead with you. So, ibig sabihin, he was actually encouraging these people, no? To give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice. Tignan po natin. The Word of God said, I plead with you. For what reason? Of all He has done. Para makita po natin, wag natin makita yung regular na sitwasyon ng buhay natin. At tingnan natin kung ano yung finished work ni Jesus. Hindi lang yan. Nung sinabi niyang, give your bodies. Okay? Give your bodies. For what reason? Okay? As a living and holy sacrifice. As living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. Kaya nga, i-offer natin sa ating Panginoon yung buhay. Na hindi yung buhay yung buhay na pariwala. Ang ibibigay natin yung buhay na naglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Naglilingkod tayo, yung best natin, yung bibigay natin. No? The kind He will find acceptable. This is truly the way to worship God. Do not copy the behavior and custom of this world. Ano ba yung behavior ng mundo? Yung mundo kasi dito, sa akin lahat yan. No? Walang laban, puro bawi. Hallelujah. Sino dito yung nagpipray na, Lord, bigyan mo ako ng sasakyan kahit 20 years old? Pero sino dito yung nagpipray, Lord, bigyan niyo ako ng bagong sasakyan? Hallelujah. Pero tanongin mo muna sarili mo, saan mo gagamitin? Kasi yan ang custom ng mundo eh. Kailangan bago. Yes, kung pagpapalain ka ng bagong sasakyan, kapatid, kailangan mo paglingkod yan sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you. Alam niyo yung mga bagay na meron ka, kapag pinaglingkod mo sa ating Panginoon, doon mo mararanasan yung satisfaction. Doon mo mararanasan na yung binigay sa iyo ng Panginoon, best. Hallelujah. Wala doon sa modelo, sa bagong modelo, kasi lahat ng bagay din sa mundo, naluluma yan. Hallelujah. Tingnan mo, bumili ka ng bago sasakyan, after 3 months, may bago ulit. Sabi nung
kasama ko sa barko noon kasi nga pauso na yung mga technology doon na yung during my time doon na nag-ausuan yung mga laptop. Sabi niya kapag ang technology talagang sinunod mo na sinundan, mamumulubi ka rin eh. Kasi kabibili lang nung kasama ko ng 3210 sa Finland pa. 3210. Hallelujah. Inggit ako. Okay? Kaya pag uwi ko, bumira ako 3310. That was long time ago. Yung mga bata, di alam yun. 3310, naabutan ko 5510. 5110. Okay. Okay. Kasi ganito yung mundo eh. Ano pa yung strategy ng mundo? Ganito. Pag bibili ka ng mga tiles ngayon, after 2 years, wala nang available niyan. Kaya kailangan mong tutuklapin lahat para baguhin, hindi mo na ma-repair. Pero ang Panginoon kapag nag-provide, it's always fresh. Kaya yung buhay natin, ang tawag natin dyan, new life. Hindi yan tumatanda. New life. Hallelujah. Kasi kapag pumasok yung old life, ibig sabihin nun, bumalik ka sa dati. Amen. Kaya pag sinabi ng Panginoon, bagong buhay, tinatransform po tayo into a new person by changing the way you think. You will learn and know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Kaya nga kapag merong magandang ugnayan sa ating Panginoon, doon mo lang malalaman yung will ng Panginoon, best. Yes, sa'yo, best. Pero kapag ang Diyos ako kumilos, posible ngayon, hindi mo siya sinasabing best. Pero in the long run, makikita mo, ito pala yung best para sa'yo. Yung iba nagpipray, Lord, kahit maliit na bahay lang. Take note, huwag kang mag-pray ng maliit na bahay. Kung bibigyan ka ng Panginoon na ganito kataas na bahay, pahayag ka na. Joke lang po. Yung ipag-pray natin, let your will be done. Yes, mga prayers po tayo, but do not forget the word, let your will be done. Hallelujah. No? Tapos, worship and serve God by living in holiness, and you will know and experience God's will for you, which is good, perfect, and pleasing to God. Hallelujah. And last, eto po, dito na ako, ito yung sinasabi ko, may malulungkot dito sa pang-apat. No? Another key to God's blessings is through giving generously from the heart. Giving generously from the heart. Sino dito yung mag-asawa? Magkasama ngayon, taas ang kamay. Mag-asawang magkasama ngayon. Kapag ba riril-galuhin niyo yung asawa niyo, galing ng ukay-ukay, ay ito, size ng misis ko. Kasi hindi ko na mabili ng ng slim fit. Kasi slim fat na siya. Hallelujah. Para sinasabi mo lang yung asawa mo, pang second hand. Hallelujah. Pero kung meron kayong magandang ugnayan sa inyong mag-asawa, ang iniisip mo, ano yung bagay na ibibigay mo para maging masaya siya? From the heart. Kasi kapag from the heart, walang bilang-bilang yan. Hallelujah. No, ako tumigil na ako doon sa kaka-holding hands sa misis ko pag nasa SM kami. Kasi dati po, talaga yung holding hands ko, misis ko, kapag dumarang kami doon sa mga area na pambabae, tapos nasa basar, holding hands ko yan. Pero kapag na doon na sa mga sales, medyo binibitawan ko na yan. Biro lang. Galit na naman misis ko niyan. Okay. Parang practical, no? Nakakatipid. Sweet na, nakakatipid pa. Pero ito, pag mahal mo, dinidesire mo yung best para sa kanya. Tama? Wala, mag-aaway mamaya to. Okay, giving from the heart. Kasi nga po kapag from the heart, hindi po nagbibilang yan. Sigurado, generously. Kapag sinabing generously, umaapaw, overflowing kapag ikay nagbibigay. Amen. Sabi ko na, wala nang mag-i-amen dito eh. Sabi ko na, maraming malulungkot dito. Okay. Pero kapag meron kang right relationship, sabi ng Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness and all, hindi ba sinabing some?
And all these things, kasi nga merong magandang ugnayan eh. Okay? At nung tayo inibig ng Panginoon from His heart, kaya nga, and all these things will be given to you as well. Ngayon, eto, ano ibibigay mong all sa ating Panginoon? Yung misis ko, i-offer ko na, Lord, sa'yo, kunin mo na. Ano yung all mo? Mamaya pag-usapan natin. 2 Corinthians 8 said, since you excel in so many ways, in your faith, in your gifts, gifted speakers, your knowledge, enthusiasms, and your love from us. Ibig sabihin, nag-excel, naging extraordinary sila dito, no, sa faith, sa kanilang guest speakers, o sa mga gift nila to speak, yung knowledge nila, yung enthusiasm nila in serving God and His love. Pero sabi ni Pablo, ng Panginoon sa mga Corinthians, I want you to excel also in this gracious act of giving. Hindi kompleto kasi. One-sided. Pero as we give generously, ang iniisip natin yung mga kababayan natin hindi paligtas. Ang iniisip natin paano yung gospel ay ma-propagate pa rin. Hindi lang tayo magkakasyan, tayo-tayo lang. Whenever we invest, we give sa ministry ng Panginoon, ang ROI natin sa langit. Hallelujah. Yung reward mo, kapatid, nasa langit. At kapag nandun sa langit ang reward, hindi yan kumukupas, hindi yan naluluma. Amen. Konti na lang. Okay, mas kukunti pa to. Sabi niya, I am not commanding you to do this, but I am testing how genuine your love by comparing it with the eagerness of other churches. Kino-compare ni Pablo yung mga Macedonian. Kasi ang mga Macedonian, they give in the ministry of the Lord out of their poverty. Hindi lang yun, they insist na tanggapin ni Pablo yung kanilang bigay kahit na sila ay nagkakaroon ng crisis during that time nung nagbibigay yung mga Macedonian church. Pero yung out of their poverty, hindi naging hindrance para hindi sila mag-overflow in giving. Bakit nga kapag giving pinag-uusapan, ang daming lumilipat ng channel? Do you want the blessings of the Lord? Do you want God's blessings? Ang principle ng Panginoon, give and you will receive more. Take note, yung pera po ng church, hindi po namin hawak. Wala pong pastor, kahit si Pastor Manny, hindi niya hawak ang pera ng church. Meron po tayong treasurer. Disahod lang po kami. Hallelujah. At pinagpapala lang po kami ng Panginoon base sa mga pagpapalang binibigay niya sa amin. Pero nakita niyo na po yung mga pastor dito nagutom. Lalakihan pa nga siyan eh. Hallelujah. Nakakita po kayo na nag-preach na nahilo dahil gutom siya. Hallelujah. Well supported po kami dahil marami po tayong mga miyembro. They give generously sa ating church. Hindi lang po yun, nabili po natin yung 3 lupa dyan sa mga ginagawa nating parking because of some, di ko po sinabing all, but some na they give generously sa ating church. Pinag-uusapan na natin yung first fruit. Sinasabi na ibang, Pastor, kasama ba ako dyan? If you have this right relationship sa ating Panginoon, you will not ask kung kasama ka. Amen? Hallelujah. We are God's church. Sama-sama po tayo. And I believe kapag po pinagpala natin ng Panginoon, ang Panginoon pagpapalain tayo. Pag nagbigay po tayo ng pagpapala sa Panginoon, open arms. Kapag nagbigay ang Panginoon sa atin, open arms din. Gaano kalaki ang kamay ng Diyos? Iko-compare natin sa kamay natin. You know, sabi na verse 9, the generous grace of the Lord Jesus Christ. Though He was rich, yet for your sake He became poor, so that by His poverty He could make you rich. Nung bumaba dito sa lupa ang ating Panginoon, walang aircon. Walang foam ang higaan. Walang running water. Walang sasakyan. Naranasan ng Panginoon upang yung mga bagay na nararanasan natin, sinasabi natin kahirapan, itataas tayo ng Panginoon para pagpalain, para hindi natin maranasan mga bagay na yan.
Hallelujah. Remember, sabi ng 2 Corinthians 9:6, remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop. Kapag nagtanim ka nga naman konting, yun lang. Pero kapag hinasik mo lahat, sabi niya, but the one who plants generously will get a generous crop. Hallelujah. You must decide in your heart how much you give. Don't give reluctant or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully. Kapag meron kang magandang ugnayan sa ating Panginoon, you will give generously. Amen? Hindi yan pinipwersa pa. Pero marami na pwersa, pero nakita naman ang pagpapala ng Panginoon sa buhay niya. In verse 8, and God will generously provide all your needs. Then you will always have everything you need. Plenty left over to share with others. Kaya nga pinagpapala po tayo ng Panginoon upang sa buhay natin makita ang pagkilos ng Diyos. Na kapag nagbigay po tayo sa iba, mararamdaman nila na ang Panginoon na generous sa pamamagitan ng buhay natin at sa kanila. Amen? So, love is the key to giving from the heart. So, we need to give from the heart. 1 Corinthians 13 verse 3 said, if I give all I possess to the poor and give over my body to hardship, that I may boast. Ibig sabihin, kahit ibigay ko lahat ang pera ko sa mga mahirap at kahit mag-suffer pa ako, ma-persecute pa ako, but do not have love, I gain nothing. Amen? Hallelujah. Sa Malakay 3:10, ito yung verse natin, no? Sa tithing. Sabi na verse 10, bring all the tithes into the storehouse, that they may be food in my house. Try me in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heavens and pour out for you so much blessings that there will not be a room enough to receive it. Sinasabi nila, this is Malakay. This is Old Testament. Hallelujah. Pero tingnan niyo po, as we give, anong gagawin ng Panginoon? When we tithe, we give generously. Anong gagawin ng Panginoon? Verse 11, I will rebuke the devourer for your sake. I will remove curse from your business, from your work. I will remove those hindrances para hindi mo maranasan yung pagpapala ng Panginoon. So that He will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Hallelujah. So sinasabi natin, Malakay is Old Testament. Take note, Malakay 3:6. May Malakay 3:6 eh. Sabi ng Panginoon, for I am the Lord, I do not change. Hindi nagbabago ang Panginoon. Kung ano yung sinabi niya in the Old Testament, yun din ang tinutupad in the New Testament. Ito yung sinabi ng ating Panginoon to fulfill what is written. Amen? Tapos sabi pa ng Matthew 23, ito po yung binigyan diin ng Malakay 3:10. What sorrow awaits you, teachers of religious law, and you Pharisees, hypocrites! For you are careful to tithe even the tiniest income from your herb and gardens. Matindi itong mga Pharisees. Kahit mga herb lang, yung mga spices, yung mga pangrekado lang, kapag hinarvest nila, nagtatites talaga sila. But you ignore the most important, the more important aspect of the law, justice, mercy, and faith. You should tithe, yes. But do not neglect the more important thing. Ano yung more important thing? Justice, mercy, and faith. Yes, nagtatites po sila. But you should have also this justice, mercy, and faith. Etong tanong, yung 10% sinasabi natin kay Lord yan, huwag natin gagalawin. Yung 90% para kanino? Para kay Lord din yan, kasi galing lahat yan kay Lord. Kaya nga, whatever we do sa 90%, do it for the glory of God. Hallelujah. Hindi lang pang 10% si Lord. Yung 10%, ito lang yung pinaka-baseline how we give the principle of giving. Yes, tithing in the Old Testament, but right now in the New Testament, principle ang pinag-uusapan. It's not about tithing of animals o ng mga gulay, ng mga prutas. Right now, it's the principle of giving. At yung baseline natin is 10%. But how we
give generously? By giving more. Take note, we do not need your money. God can provide. But we need to give. Kaya nga po sinasabi namin ito sa inyo para maranasan nyo kung paano kayo pinagpapala ng Panginoon. At kung paano kayo pagpapala, these are the keys para tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon. Kahit anong gawin mo, kung hindi ka nagbibigay, hindi mo mararanasan yung abundant blessing ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. The way we give, ito po yung nagsasabi kung gaano kaganda ang ugnayan natin sa ating Panginoon. Hallelujah. So, sinasabi natin, Old Testament yan. Pero meron tayong Old Testament din na kiniklaim natin that the Lord will never leave us nor forsake us in Hebrews 13:5. Tama? Sino yung kiniklaim yung I will never leave you nor forsake you, says the Lord? That was actually written in the Old Testament. That was written in Deuteronomy 31:4. Pero kiniklaim natin ngayon that word still exists. That is the same thing in the manner of giving our tithes. Hallelujah. Hallelujah. So giving our full tithe to the Lord will protect our blessings as we give to the Lord. Alam nyo yung manner of our giving, pinapakita natin kung gaano tayo nagpapasalamat sa lahat ng pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. So the keys to God's blessings, first, yung main key is to have this right relationship with God. Then susunod yung prayer that agree with the Word, worshiping and serving the Lord, giving generously from the heart. Hallelujah. Amen? Hallelujah. I believe we want God's blessings. At pinag-aralan natin yung mga susi. At nawa yung mga suting ito, gamitin natin. Do not ignore them. Gamitin natin. Because God wants His people to be blessed. Lahat ng taong naglilingkod sa ating Panginoon, na may ugnayan sa ating Panginoon, gusto ng Panginoon pagpalain silang lahat. Kaya nga, I come to give you life and have it more abundantly. But it's our choice. Nasa atin kung tatanggapin natin, kung gagamitin natin mga susi o hindi. Dahil mga susing ito yung gagamitin natin upang buksan lahat ng pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Shall we all stand? Hallelujah. And isi-serve tayo sa ating communion. Hallelujah. At sana katulad din ng Jabez, that we will be more honorable in the presence of God. Na we are not only asking the blessings of God, but we will be asking the very presence of God in our lives.